Sama-sama tayong magiging karakli. Nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang 28 sasakyan ng pamilya Diskaya para imbestigahan kung legal ang pagpasok sa bansa at kung tama ang binayarang buwis. Desidido naman ang pamilya Diskaya na panagutin ang mga relistang ng gulo sa kanilang compound kanina. Saksi si June Veneracion. Pinagbabato ng putik ng mga militante at ilang biktima ng mga pagbaha ang compound ng pamilya Diskaya sa Pasig City. Hindi pa sila nakontento. Ilagay po natin! Magnanakaw! Igulang! Magnanakaw! Pininturahan din at tinadtad nila ng masasakit na salita ang pader at gate ng mga Diskaya. Yung gusto natin ipakita doon, yung mismong galit natin sa kanila na tayo, habang tayo ay nilulubog sa baha at putek, sila lumulubog naman sila sa pera na ninakaw nila sa mamamayan. Kusa rin ang disperse ang mga ralista matapos pagsabihan ng pulisya. Malinaw po na malicious mischief yan. So it's up to the management kung ano po yung magiging legal actions nila tungkol dito. Naiintindihan naman daw ni Pasig City Mayor Vico Soto na galit at dismayado ang mga tao, pero hindi raw dapat ito humantong sa karahasan. Aniya, hindi mga kurap ang masasaktan. Nag-aalala raw siya para sa mga security guard, trabahador at ralista. Ang pamilya Diskaya, desididong panagutin ng mga ralista. May mga legal ho kaming kriminal na ipapile sa kanila, sa mga organizers ng nasabing nagrally kanina. Kung gusto nila ng accountability, ipulis mo muna ho nila yung sarili nilang organisasyon. Nakikipagtulungan naman daw sila sa mga otoridad. Voluntaryo raw isinuko ng pamilya sa Bureau of Customs o BOC ang 16 pa nilang luxury vehicles. So ito po yung 16 units na voluntary sinurrender ng Diskaya family. Nasa ilalim na ang mga ito sa sealing at documentation. Sa kabuuan, 28 sasakyan na ng mga Diskaya ang sinisecure ngayon ng Customs para imbestigahan kung tama ang binayarang buwis. Tugma sa bilang na inamin ni Sara sa Senado na pagmamayari nila. Sana po matapos na yung isyong luxury cars na yan. Para, wala, kagaya po ng parati kong sinasabi sa inyo, wala pong tinatago ang spouses Diskaya. Iaapila rin daw ng kampo ng mga Diskaya ang pagkakansela ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB sa lisensya ng kanilang mga kumpanya. Ayon sa kanilang abogado, hindi sila nabigyan ng sapat na panahon para makapagpaliwanag. Hindi po kami naniniwala na dapat kanselahin ng ganun-ganun na lang, na walang pagdinig walang wastong pagdinig base sa dokumento. Alam niyo naman yung nangyari kay Ma'am, no? Ma'am Sara, medyo pressured na siya. So, kulang sa tulog, pagod, dire-diretsong pagtatanong. Kayo naman ho lumagay sa kanya. Mahihirapan din ho kayong sumagot. Maaari namang umapila ang mga Diskaya ayon kay Secretary Cristina Roque ng Department of Trade and Industry na nakakasakop sa PCAB. Sabi ni Roque, posibleng madagdagan ng kumpanyang tatanggalan ng lisensya. If there are companies that have also violated the same violation or they don't follow the rules, then they will definitely their license will also definitely be revoked. Natanong din ng kalihim kung ano ang mangyayari sa mga ongoing project ng mga natanggalan ng lisensya. I'll get back to you on that. No, nag-uusap pa kami ng but they're suspended for now. From DPWH. So they're suspended from, of course, getting new projects from DPWH. Si Iloilo City Mayor Raisa Treñas, susulat daw kay DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay ng mga ongoing project na ipinagagawa ng construction firm ng mga Diskaya sa kanilang lungsod. Since gin-revoke, mapaunta-tunta man na din sa syudad ang tanan nila nga mga ongoing projects. We will ask the guidance from DPWH kung if we need nga on our end, mapa-issue kita. Ayon sa status report ng DPWH, Iloilo City District Engineering Office na isinumite sa Iloilo City LGU as of July 31. 7 flood control projects ang hawak ng mga Diskaya sa lungsod.
Magsasagawa rin ng inventaryo ang DPWH 6 sa lahat ng mga proyekto ng mga construction firm ng mga Diskaya sa Western Visayas. May mga flood control project din ang mga Diskaya sa Maynila. Ayon kay Mayor Isko Moreno, kabilang ang ilang kumpanya ng mga Diskaya sa mga hindi umano nagbayad ng tamang buwis. Sinisikap namin makuha ang panig ng mga Diskaya tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Sibak na po sa pwesto si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na idinadawit sa isyu ng anomalya sa mga flood control project. Ang sa DPWH, blacklisted habang buhay ang Wawaw Builders. Nasangkot naman sa umano'y ghost flood control project sa Plaridel, Bulacan. Saksi, si Joseph Moro. Nagkukumahog ang mga tauhan ng isang subcontractor na magtayo ng dike sa barangay Sipat Plaridel, Bulacan nang abutan sila ni DPWH Secretary Vince Dizon kanina. Pinapatag pala ang mga gilid ng ilog at may bahagi ng diking binubuo pa. Hindi sako loob niya. Hindi po, sir. Baka sako loob niya. Masisira din po ako pag ano. Tagay mo. Para makita nila hindi ano. Para hindi pasukin ng putik. Para hindi pasukin ng tubig sa putik. Para lang, sir. Pero loob niyan, sir, buo. Opo. Buhos. Buhos yan, sir. Ang flood control project na yan sa tabi ng Angat River, June 2024 pa, idineklarang 100% complete ng contractor na Wawaw Builders matapos ang 3 buwan lamang na konstruksyon. Pero ang lumabas sa inspeksyon ni Dizon, bukod sa wala naman talagang trinabaho noon, 3 linggo pa lamang nakakontrata ang naroong subcontractor ngayon o pagkatapos lamang napaputukin ng Pangulong umano'y anomalya sa flood control project sa bansa nitong Agosto. Patay na, pinipilit buhayin. Siguro, 3 weeks ago, umiinit. Nag-iimbestiga na ang Senado, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagalit na ang Pangulo. Wala na to ghost project ito eh. Klarong-klaro. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yan. Taong 2024 nang sumingil na sa gobyerno ng 96.5 million pesos ang kontraktor na ito. Pero 3 linggo lamang ang nakakaraan ayon kay Secretary Dizon, biglang hinabol yung pagpapagawa nitong flood control project na ito. At ang kontrata sa subcontractor, 700,000 pesos lamang. Itong hayop na wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, kailangan managot nito. Lumutang din ang tanong kung bakit nga ba naglagay doon ng flood control project gayong. Last na pagbaha po is 1997. Pero ngayon, Ngayon po, hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. hindi ka naman binabaha. Hindi naman po. Hindi ka ba nagulat na may ginagawang flood control dito? Actually, hindi naman po kasi medyo, ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din May talaga possible. baha. Pero ito talaga, wala to last year. So, Yes po, Wala bali yung mga dulo lang po at saka yung simula. Pero yung pinaka-gap, wala po. Ang nakapirmang tapos na ang proyekto, sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Sinibak na sa pwesto ni Dizon si Alcantara. Pinasisibak na rin niya sina Hernandez at Mendoza. Pinakakasuhan din ng 3 sa ombudsman. Obviously, criminal to. No, criminal to. Pag nanakaw ito 100 million. Sa isang text message, sinabi ni Alcantara na iginagalang niya ang naging hakbang ni Dizon. Dati rin niyang pinaliwanag sa mga pagdinig na pinagtiwalaan niya ang kanyang mga tauhan sa pagpirma sa mga proyekto, pero inamin din niyang pagkakamali niya ito. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Hernandez at Mendoza. Habang buhay ng blacklisted ang Wawaw Builders sa pagmamayari ni Mark Arevalo na humarap sa Senado at nag-invoke ng kanyang right against self-incrimination. Blacklisted din ang Sims Construction Trading na kontraktor sa isa pang ghost project na binisita ni Pangulong Marcos sa Barangay PL sa Baliwag, Bulacan. Pakakasuhan din sila sa DOJ. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag sina Arevalo at ang may-ari ng Sims Construction. Kasunod ng pag-inspeksyon ni Dizon sa Bulacan, sinabi ni Representative Terry Redon, co-chair ng House Infrastructure Committee, na bycam insertion ang naturang proyekto ng Wawaw Builders. Aniya, hindi ito kasama sa panukalang budget na lumusot sa Kamara para sa taong 2024.
at nailagay lamang na mag-asamang talakayin ng Kamara at Senado ang national budget. Ilang beses naging mainit na usapin ang paglagda ng taunang pondo ng bansa dahil sa ilang inihahabol umunong mga probisyon. Sa DPWH, naghain na ng courtesy resignation ang lahat ng 6 na undersecretary. Pero pinagsusumiti rin ang kanilang courtesy resignation pati hanggang sa mga assistant district engineers. 2 linggo ang ibinigay ni Dizon sa kanyang sarili para organisahin ang ahensya. Problema kasi, baka maubos. Babaguhin din daw niya ang budget ng DPWH bago isumite ulit ito sa Kongreso. Susuyuri ng mga flood control project, tatanggalin ang mga nadobleng proyekto at yung mga tapos na pero may nakalaang pondo pa rin. We have to really trim that fat. Because ang daming fat dyan sa budget na yan. Tabi na po sa aking mga kasamahan sa DPWH yung nagbuo nitong budget na to. No? Pati na rin kay Secretary Manny. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Relief sa pwesto ang isang security handler matapos mag-viral ang nahulikam na pananakit niya sa isang aso. Saksi, si Emil Sumangi. Sa unang tingin, tila nakikipaglaro lang sa aso ang lalaking yan na miyembro ng isang K9 unit. Pero hindi na ikinatuwa ng uploader ng video ang mga susunod na tagpo. Hindi na pala siya laro. Kasi nga, hinahatak niya na yung collar nung K9 unit. Talagang nilambitin niya na sa hangin eh. Hanggang sa maluwa nga po yung bola. Para kay Nicole na isang fur parent at dog enthusiast, mukhang napiko ng handler ng asong si Bingo dahil hindi ito sumunod sa kanya. Sa nakita ko po gusto niya talagang makuha yung bola na kagat-kagat nung aso. Feeling ko kasi hindi siya prepared or the dog is not ready to work. Sinubukang kausapin ni Nicole ang K9 unit pero wala anyang nangyari. Kaya ipinost na lamang niya ang videong viral na ngayon. Regardless po kung ano yung gusto niyang gawin, there is a clear mistreatment on the dog. Ngayon po, hindi po kasi ganun ang tamang pagdisiplina or pag-handle sa mga aso. Wala namang pong danger doon sa life and limb ng handler para ito ay mag-justify. Humingi ng paumani ng Search and Secure K9 Training and Services International at sinabing relieved na sa pwesto ang naturang tauhan. Mali yung ginawa niya talaga, admittedly. Kahit siya, humingi siya ng paumanin sa amin. Very apologetic siya. But of course, hindi naman yun reason para gawin yun. At the moment, the security K9 handler is under preventive suspension because, of course, for further investigation, the security K9 handler is no longer allowed to handle any dogs. Dagdag nila, tila problemado rin ang handler dahil sasailalim sana siya sa K9 evaluation at proficiency test. Under Republic Act 11917, na if your dog failed, ikaw din, hindi ka makakapag-post. So siguro, because they need a job and they need to practice, there is a proper way to remove that ball from the dog's mouth. Hindi yung merong maltreatment. So doon pa lang, may violation na siya talaga. Ang mga K9 po natin ay mayroon po itong buhay at pakiramdam. Kailangan po natin sila sa ating search and rescue or even bomb sniffing, drug detection. Hindi po natin sila kailangang saktan at disiplinahin ng ganyan. Bistado naman sa isang entrapment operation sa Badok, Ilocos Norte ang isang lalaking nagbebenta ng dog meat. Ayon sa CIDG Ilocos Norte, nakatanggap sila ng informasyon mula sa Animal Kingdom Foundation na may nagbebenta ng karne ng aso sa lugar. Bali, yung na-recover po namin doon is yung nakakarga na po sa ref po nila. Nakuha mula sa suspect ang isang buhay na aso at ilang kilo ng karne ng aso. Tumanggi siya magbigay ng pakayag sa harap ng kamera pero inamin niyang nagbebenta siya ng lutong karne ng aso na pangpulutan. Maharap siya sa mga kaukulang reklamo. Based doon sa kinandak na mga test by ng atin pong mga complainant, napatunayan po na talagang siya po ay nagbebenta ng nalutong karne ng aso at yun po buhay na aso din. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Kritikal ang kondisyon ng isang lalaki matapos saksakin sa dibdib na isang babae sa Antipolo City, Rizal. Ayon sa Barangay Tanod, bigla na lang sinaksak ng suspect ang biktima na nakatambay lang sa lugar.
Naaresto ng mga tauhan ng Barangay San Isidro ang suspect. Nakumpiska rin ang ginamit na patalim na abot sa 12 pulgada ang haba. Pero itinagi ng suspect na nanaksak siya at hindi rin daw sa kanya ang nakumpiskang patalim. Base sa record ng barangay, dati nang nasangkot ang babaeng suspect sa ilang insidente ng pananaksak sa lugar. Sasampahan siya ng reklamang frustrated homicide. Umaasa ang aktres na si Angel Aquino na mapapanagot sa batas ang mga nasa likod ng masaselang deepfake video. Nasa pagdinig ng Senado kanina si Aquino kung saan kinundina ang pagkalat ng mga deepfake video ng mga personalidad na ginagamitan ng Artificial Intelligence o AI. Saksi si Ian Cruz. Ito ang video na aktwal na paghuli ng mga otoridad kay Thomas Scheuer, isang Amerikanong pugante at wanted sa FBI dahil sa posesyon ng child sexual abuse and exploitation nitong Martes sa Talisay, Cebu. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, isang concerned citizen ang nagbigay ng tips sa kanila ukol sa illegal na aktibidad at kinaroroonan ng pugante. Kaya ito naaresto matapos ang mahigit 2 dekada umanong pananatili sa bansa. Maliban kay Scheuer, naaresto naman kahapon sa Cebu si Stephen Geoffrey Land na isa ring suspected pedophile na may possession din ng child sexual abuse materials. Ang dalawa raw ay ipadideport sa kanilang bansa sa lalong madaling panahon. Wala po kayong kalulugaran sa Pilipinas. To foreign child sex offenders, the Philippines is not your playground. And our children are not your toys. Sa pandinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, tinalakay din ang mabilis sa pagkalat ng deepfake pornography na nagagawa sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. Kabilang sa mga resource person na naging biktima ng deepfakes, ang aktres na si Angel Aquino. Sabi ng aktres, isinalpak daw ang kanyang muka sa isang porn video. It was dehumanizing. It was digital assault, one that leaves no bruises on the skin, but strips away one's dignity in the most obscene manner imaginable. Kaya umaasa si Aquino na makakahabol ang ating mga batas para labanan ang masama aktibidad na ginagawa sa makabagong teknolohiya. These deepfake photos and videos hurt and violate real people. I urge you all to take action, punish the perpetrators, those who share and repost, the websites that host it, the platforms that turn a blind eye while it spreads. Naging biktima rin ito ang anak ng influencer na si Queen Hera na ginawa ng deepfake videos. Nakapanlulumo raw na ang isang inosenteng post ng larawan ng anak ay magagamit pala ng masasamang loob sa dark web. This is a grave violation of dignity, privacy, and human rights. As a mother, it has been heartbreaking and deeply painful to witness how this exploitation has affected her well-being, her reputation, and her safety. Ang PNP Cybercrime Group umaasa raw na mabibigyan sila ng alokasyon para makabili ng mga kagamitan para mahanap ang mga masasamang content online gaya ng deepfakes. We already on the process of procuring tools on AI detection. We have submitted a 3-year procurement plan for the PNP-ACG, and one of these tool is the detection of artificial intelligence. Very timely po yun kasi simula lang namin ang budget process dito sa Senado. Si Senador Sherwin Gatchalian, inalerto naman ang mga law enforcement agencies na siyasatin ang sumisibol na modus kung saan ang mga tahanan o unit ay may mga nakatagong kamera para videohan ang mga taong nagre-renta na kalaunan ginagamit sa pambablackmail. Maliliit na hidden cameras all over the place, all over the rented apartment. And ang modus nila, obviously, re-record nila yung video, tapos magba-blackmail. No? Iba-blackmail nila. Kung hindi ka magbabayad, i-upload. Kung magbabayad ka, hihingang ka pa ng marami. Parang hindi matatapos yung hingi ng hingi. We've heard chatter. Unfortunately, we cannot investigate because no one has come forward with actual cases of them being victimized. Tututukan daw ang modus na ito ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.
Hinikayat ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga taga-DPWH at mga contractor na ibunyag na ang mga nalalaman ukol sa questionableng flood control project. Saksi si Salima Refran. Mahigit 50 kabataan ang sumugod sa tanggapan ng DPWH sa Maynila. Tinutuligsa nila ang anilay anomalya sa mga proyekto, lalo sa flood control projects ng kagawaran. Sa 43 pangalan sa Immigration Lookout Bulletin Order na inilabas ng Department of Justice, 16 ang taga-DPWH. Kabilang ang mga dating opisyal sa Bulacan 1st District Engineering Office na sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Erickson Hernandez, Engineer JP Mendoza at Engineer Juanito Mendoza. 27 ang may-ari o opisyal ng mga kontratista, kasama sa listahan ng mag-asawang Sara at Pacifico Curly Descaya. Sina Descaya, JP at Juanito Mendoza, maging si Hernandez, kasama rin sa iisyuhan ng sabina ng Senado para sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Hinimok sila ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ikanta na ang lahat ng nalalaman sa mga proyekto. Maaari raw silang lumapit mismo sa DOJ o sa mga prosecutor sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pwede rin daw silang ipasok sa Witness Protection Program o WPP. We try to look at the least guilty if possible para maging state witness. Pero paalala ni Remulla, maligtas man sila sa kriminal na asunto, dapat pa rin daw silang mapanagot sa aspetong sibil at ibalik ang perang nakuha mula sa gobyerno. Restitution can still be ordered by the court. Alam ka naman, unjust enrichment gagawin natin. Yayaman sila, tapos wala pa silang demanda. Dapat dyan, at least dyan, isauli naman nila yung kanilang mga nakamal na yaman na hindi naman dapat. Kasi ang lugi rito, taong bayan May binubuo ng composite team ang DOJ para sa case build-up at pagkalap ng ebidensya. Bukod sa mga taga-NBI Anti-Graft Unit, kukuha rin daw ng financial forensic analyst para busisiin at suyurin ang mga dokumento. Magkakaroon rin ng mga miyembro mula civil society para i-monitor ang investigasyon at siguruhing wala itong sinisino, lalo na mga opisyal ng gobyerno. Pwede rin daw tumulong ang publiko sa pagbibigay ng impormasyon. Ilalabas raw ng DOJ ang detalye at proseso kung paano makakapagsumbong ang publiko. Kahit kapitbahay ng mga to, pwede magsumbong, pwede magbigay ng information sa atin. Sir, netizens, pwede? Pwede. Ayon sa Malacanang, pwede rin magsagawa ng sariling investigasyon ang Anti-Money Laundering Council na mandato ang pagbabantay sa galaw ng malalaking halaga ng perang maaaring galing sa iligal na paraan. Pero kung paano sila papasok ay hindi na po nila ito dapat isinisiwalat at baka magkaroon pa ng movement, no? Yung iba maaari masangkot dito. Nalalapit na rin daw ang paglalabas ng executive order para sa pagbuo ng independent commission na mag-iimbestiga sa flood control projects. Gusto raw ng Pangulo na may subpoena power ang komisyon. Ang nais po ng Pangulo sa nasabing independent commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin para po mas mapatupad kung ano ang mandato ng independent commission na ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Nahihirapan daw ang mga batang humabol sa aralin sa gitna ng kaliwat kanang class suspension dahil sa masamang panahon. Kaya ang tingin ng isang asosasyon ng mga private school, baka panahon ng silipin ang pamantayan sa pagkansela ng klase. Saksi si Jamie Santos. Kakaumpisa pa lang halos ng school year 2025-2026 pero ilang beses na ang class suspension. Tulad ditong Lunes, nag-anunsyo ng suspension ng DILG bunsod ng banta ng sama ng panahon. Pero ang ending, walang bagyo, walang baha, maayos ang lagay ng panahon. Kaya ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA humirit sa Malacanang. Bigyan naman ng flexibility ang private schools na magdesisyon kung kailangan bang kanselahin ang klase. Remember, we're still catching up because of the pandemic, meron tayong learning crisis. No? So, ang epekto nito, bukod sa kinukulang ng ating mga class days, nai-stress ang mga estudyante because they're playing catch-up. Noon pa may kapangyarihan ng mga paaralan na magsuspinde kung kailangan.
Pero kapag galing nasa DILG ang utos, wala nang bawian. Problema lang, sabi ng Kokopea, hindi pare-pareho ang sitwasyon kahit magkatabi ang lugar. Kaya panawagan nila panahon na para mag-update ng pamantayan. Kung dati storm signal lang ang basehan, ngayon kahit walang bagyo, pwedeng mag-no classes. Ang concern namin is really consistency lang. Whoever will make that announcement should follow the guidelines that will be agreed upon. Pero yun nga, sana masama sa guidelines na on certain situations naman, ibigay na sa schools at the level of the schools ang desisyon. Ang palasyo bukas naman sa idea. Irerekomenda po to sa NDRRMC. Ang DILG handang mag-adjust. Pwede raw ang online classes tuwing may suspension. Makikipag-ugnayan daw sila sa DepEd, LGU at private schools para siguradong ligtas na tuloy-aral pa rin ang mga estudyante. Pero sa mga magulang na nakausap ko, hati ang opinyon kung sino ba ang dapat magdesisyon. Dapat po kasi nasa eskwelahan din, though meron pong power talaga yung DILG. Kasi sometimes po kasi merong late suspension na nangyayari po. Nasa school na po muna yung mga mag-aaral po bago po sila mag-suspend. So para po maiwasan yung ganun po. Kailangan pa rin parehas. Mas maganda po kung balanse sila. Balance. Pag bigla-bigla minsan, ma'am, yun ko lang nakapasok na yung mga bata, saka pa lang magde-declare ng walang pasok. Yung school talaga dapat, kasi tawag dito, mas lalo sa mga syudad, sa mga city-city, mas sila kasi nakakalam kung dapat papasukin ba yung mga bata o hindi. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Sugatan ng isang pulis matapos saksakin sa mata ng aarestuhing suspect sa Santa Catalina, Negros Oriental. Ayon sa kasamahang pulis ng biktima, nirespondehan nila ang isinumbong sa kanilang pananaksak ng suspect sa nakaalitang babae. Tumakas ang suspect pero nang ma-corner, nanlaban umano ang suspect at doon na niya nasaksak ang mata ng isa sa mga rumespondeng pulis. Nakakulong ang suspect na patuloy na kinukunan ng pahayag. Nasa ospital naman ang mga biktima. Nakaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa ang ilang lugar sa Hilaga at gitnang Luzon dahil sa pag-ulang dala ng habagat. Isang binatilyong 17 anyos at isang babaeng buntis ang patay sa magkahiwalay na landslide. Ating saksihan. Sa gitna ng buhos ng ulan, tulong-tulong ang mga residente ng Lower Calyagdao sa Tabuk City, Kalinga para alisin ang mga bara sa kanal at iba pang daluyan ng tubig. Binaha na kasi ang ilang bahagi ng kanilang lugar. Ang ilang bahay at establishmento halos bubong na lang ang kita. Abot tuhod naman ang baha sa ilang bahagi ng syudad. Inabot hanggang gabi ang mga pagbaha, kaya rumispondi na ang lokal na pamahalaan at nagpadala na ng mga heavy equipment para linisin ang mga bara na nagpalala sa baha. Nagka-landslide naman sa bahagi ng Bulanao, kung saan nasawi ang 17 anyos na lalaki matapos umanong matabunan ng gumuhong lupa at mga bato. Naitakbo pa raw siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sa Kabayan, Benguet, nasawi rin sa landslide ng babaeng 8 buwang buntis. Pansamantala namang hindi nadaanan ang Nara Bridge sa Itiagi, Isabela matapos matabunan ng putik at mga debris kasunod ng pag-apaw ng tubig. Sa Batac, Ilocos Norte, binaha ang ilang kalsada matapos umapaw ang sapa. Pagbaha, nabalot ng putik ang mga kalsada na pinagtulungan namang linisin ng mga residente at tauhan ng Bureau of Fire Protection. Pansamantala ring isinara sa mga motorista ang bahagi ng kalsadang ito sa Cayapa, Nueva Vizcaya. Gumuho at humambalang kasi sa daan ang mga nagbagsakang lupa, mga bato at ilang punong kahoy. Ayon sa Pag-asa, habagat ang dahilan ng maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Northern at Central Luzon. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Sa gitna po ng issue sa mga flood control project, inirekomenda ng ACT Teachers Party List na ilipat na lang ang pondo nito sa 2026 sa Department of Health. Yan ay para raw maipatupad ng husto ang universal health care. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Kasabihan na ng maraming Pilipino na magastos, magkasakit. Kaya nang depensahan ng Department of Health ang hinihingi nitong 320.5 billion peso budget sa Kamara. Sinabi nitong maraming programa para wala na o kakaunti na lang ang babayaran ng mga pasyente sa mga DOH hospital. Halimbawa, pinalawig nitong Hulyo ang zero balance billing. Now we have extended that to any Filipino, indigent or not, that is admitted in basic accommodation of the 83
Department of Health hospitals. Ang outpatient po, libre din ang consultation sa ating public hospitals. Ang ibang laboratory, libre din po. Pero may mga serbisyo pa rin hindi libre, lalo na yung para sa mga outpatient. Ang support ng PhilHealth, nasa 25 to 29% lang nung total gastos sa isang pasyente, sa isang Pilipino. So kung ma-increase ko lang to as much as 50%, malaking tulong yon. Pero 450 billion pesos kada taon ang kailangan ayon sa Health Department para maipatupad ng todo ang universal health care. Rekomendasyon ng ACT Teachers Party List. Dito na lang ilipat ang pondo para sa flood control projects. Magkano ang kailangan? Kasi to my mind, 120 billion is doable in the current budget. Given na ang flood control ay 250 billion proposed. Magsusumite ang DOH ng request sa House Committee on Appropriations para riyan. Sinusubukan naming hinga ng reaksyon ng DPWH na nagpapatupad ng flood control projects. Nauna nang sinabi ng Pangulo na ibibito nito ang panukalang budget ng Kongreso kung maiiba sa hinihingi ng ehekutibo. Nakalatag na yan sa National Expenditure Program, bagamat pinarerepaso ngayon sa DPWH ang pondong hinihingi nila, katuwang ang Budget Department para matiyak na walang nakasingit o doble. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sinampahan ng NBI ng mga bagong reklamo si Alice Guo sa Office of the Ombudsman. Dahil po yan sa hindi mo pagbabayad ng tamang buwis at hindi pagsunod sa tamang proseso ng land conversion. Saksi si John Consulta. Isang taon mula nang maaresto sa Indonesia si dating Bamban Mayor Alice Guo, muling sinampahan ng NBI ng patong-patong na reklamo ang dating alkalde at 35 iba pa sa tanggapan ng Ombudsman. Reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, possession of prohibited interest by a public official ng revised penal code, gross misconduct, serious dishonesty at iba pa ang nirekomenda ng Task Force Guo ng NBI. Alice Guo and her councilor, vice mayor during her time. Also, against the former mayor prior to Alice Guo, including the vice mayor, councilors down. Ayon sa NBI, hindi kasi binayaran ng tama ang buwis para sa halos 8 ektaryang lupang kinatatayuan ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Nakita na mayroong isang property doon, ang appraised value is 3.9 billion. But they only paid real property tax amounting to 10,000. Sa lupa, sa land yun sa lupa. Sa building, 0. Hindi nagbayad. Di rin aniya sinunod ang tamang proseso ng land conversion mula agriculture papuntang commercial use ng lupang tinayuan ng naturang Pogo Hub. Ayon pa kay Santiago, dawit din ang ilang sibilyan, karamihan, mga incorporators ng mga kumpanyang Baofu, Hongsheng at Zunyuan. Kanina, dinala na ng NBI sa Ombudsman ang mga kahon na naglalaman ng mahigit 1,000 pahina kada kopya na reklamo laban kina Alice Guo. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Guo na nakatitini sa Pasig City Jail Female Dormitory. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. 2 warship ng China ang namataan sa huling araw ng Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Amerika, Canada at Australia. Pero ayon po sa Philippine Navy, bumuntot lang at hindi nagsagawa ng pagpapatrolya ang mga barko ng China. Saksi si Chino Gaston. Sa huling araw ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng mga Navy ng Pilipinas, Amerika, Canada at Australia, na-detect naman sa layong 40 nautical miles mula sa Baho de Masinloc ang isang Chinese Jiangkai-class frigate at Luyang guided missile destroyer na bumubuntot sa International Task Group. Dati nang tinawag ng China na pang-uudyok ng gulo ang pagkumbida ng Pilipinas sa ibang bansa para sa mga joint patrol sa sariling EEZ. Tuwing may MMCA, sinasabi rin ng China na nagsasagawa rin sila ng sariling military drills.
Pero ayon sa Philippine Navy, bumuntot lang at hindi nagsagawa ng patrol ang mga Chinese warship. Posibleng naratibo lang daw ito ng China para mabigyan ng basihan ang iligal na pananatili sa EEZ ng Pilipinas. Maayos namang nagpatuloy ang aktibidad na nilahukan ng frigate na BRP Jose Rizal, destroyer na HMAS Brisbane ng Australia, HMCS Ville de Quebec ng Canada at P-8 Poseidon ng US Navy. Nagkaroon din ng pagsasanay sa paglipat ng mga personnel mula sa mga rigid hull inflatable boats at pagrapel ng mga sundalo sa BRP Jose Rizal mula sa CH-148 Cyclone helicopter ng Royal Canadian Navy. Nakilahok din sa aerial at anti-submarine exercises ang AW-159 helicopter ng Philippine Navy. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., asahang ipagpapatuloy ang mga joint sale sa hinaharap. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Umabot na sa 10 ang patay sa malawakang protesta sa Indonesia laban sa matindi umanong benepisyo para sa mga opisyal ng gobyerno. Sa gitna ng mga protesta, nabubuhay ang diwa ng bayanihan at ang tulong. Galing pa sa mga kapitbahay na bansa gaya ng Malaysia. Ating saksihan. Di mana? Tensyonado ang protesta sa labas ng isang paaralan sa West Java, Indonesia. Ang mga rallyista ginamitan ng tear gas ng pulisya. Isa lang yan sa kaliwat kanang kilos protesta na unang sumiklab sa Jakarta noong August 25. Ang nagpoprotesta kontra sa anilay sobra-sobrang pasahod at benepisyo para sa mga opisyal ng parlamento. Kasunod ito ng ulat ng isang local media na nasa 100 milyong rupiya o katumbas na mahigit 300,000 piso ang sahod kada buwan ng mga opisyal ng parlamento. Habang nasa katumbas ng 10,000 piso lang ang average na buwan ng kita ng mga manggagawa sa Indonesia. Ipinoprotesta rin ang mababang pasahod, pondo sa edukasyon at ilang proyekto para sa mga paaralan. Ang mga kalsada na puno ng mga sibilyan nagpoprotesta na pilit namang hinaharang ng mga pulis. Mas lumala pa ang gulo nang masawi ang isang motorcycle taxi rider sa gitna ng tensyon. Ayon sa Jakarta Police, nasagasaan ng armored police vehicle ang rider sa kasagsagan ng rally. Sabi ng asosasyong kinabibilangan ng rider, hindi siya bahagi ng nangyayari noong kaguluhan. Mengucapkan Nagpahayag ng pagkadismaya sa Indonesian President Prabowo Subianto sa anyay labis na paggamit ng puwersa ng mga pulis. Ipinag-utos niya ang investigasyon kaugnay ng insidente at tiniyak na pananagutin ang mapatutunayang nagkasala. 7 crew ng naturang armored vehicle ang iniimbestigahan ngayon ayon sa Indonesian Police. Sinibak na sa serbisyo ang isa sa naturang mga pulis na sangkot. Umabot na sa 10 ang mga naiulat na nasawi dahil sa malawakang protesta. Mahigit 700 na ang sugatan sa Jakarta ayon sa gobernador, habang mahigit 1,000 sangkot sa protesta ang naaresto. Nakiisa na rin sa pangangalampag ang ibang Malaysian na nagprotesta sa labas ng Indonesian Embassy sa Kuala Lumpur. Pero ang pagsuporta sa mga nagpoprotesta sa Indonesia hindi na lang sa kalsada ipinakita. Dahil bumuhos din ang pag-alalay sa mga rallyista mula sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya. Ang mga rider sa Indonesia nakatatanggap ng mga libreng food delivery mula sa mga sibilyan tulad ng mga taga-Malaysia. Sa gitna nito nanindigan ng pamahalaan ng Indonesia na hindi pinapayagan ng pulisya at militar ang mga bayolenteng hakbang at kaguluhan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Nilinaw ni Sparkle star Clea Pineda na walang kinalaman si Janela Salvador sa hiwalayan nila ng dating girlfriend na si Catrice Quiralph. Nag-break kami after na namin i-shoot yung movie. So yung support naman niya sa akin, napakita naman niya sa akin. Dumating lang talaga sa point na meron kaming hindi na pagkaintindihan kaya napunta kami sa ganong sitwasyon. Hindi po ako part ng breakup, hindi po ako third party. I would like to exclude myself from that. And ayun lang, kung ano yung nakikita nyo, yun na yun. Pag-amin ni na Clea at Janela, mas naging malapit sila sa isa't isa habang ginagawa ang kanilang pelikula. Magkasama sila sa isang queer film at Cinemalaya 2025 entry na Open Endings.
17 patay matapos madiskaril at bumagsak sa isang gusali ang railway car sa Lisbon, Portugal. 21 naman ang sugatan. Nawalan umano ng preno ang naturang railway car kaya nadiskaril at bumagsak. Ang sa mga otoridad, isinara nila ang 2 linya sa syudad para sa ginagawang inspeksyon. Patuloy ang investigasyon. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang mga cloud cluster o kumpol na maulap na posible maging low pressure area sa loob ng 2 araw. Ayon sa Pag-asa, may namataang kumpol na maulap sa West Philippine Sea, gayon din sa Philippine Sea, sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, umiiral pa rin ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at western section ng Visayas. Maaari po yung magpaulan lalo na kung sasabayan ng mga thunderstorm. Sa datos ng Metro Weather, malaki ang tsansa ng ulan, umaga pa lang bukas sa malaking bahagi ng Luzon. Lalo na sa Ilocos Region, ilang lugar sa Central Luzon gaya ng Zambales at Bataan, Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon. Posible magtuloy-tuloy ang pag-ulan sa hapon na makaaapekto sa halos buong bansa. Sa Metro Manila, hindi inaalis ang tsansa ng pag-ulan na posibleng bumuhos na malakas kung may mga thunderstorm. Kung may Pope Mobile, mukhang meron ding Pope Motorbike. Umupo si Pope Leo XIV sa isang motorsiklo na kanya rin pinirmahan sa St. Peter's Square sa Vatican City. Pero hindi ito magiging kanya dahil ipasusubasta ito. At ang perang maliliko mula sa pagbenta nito, ibibigay sa isang Children's Aid Project sa Madagascar. Ayon sa grupong nagdala ng motorsiklo sa Santo Papa, magiging simbolo ito ng pananampalataya, pagkakaisa at kapayapaan. Nakatakda rin buksan ni Pope Leo ang itinayong Ecological Training Center sa Italy na binuo para hikayatin ng mga leader ng iba't ibang bansa na tugunan ang mga hamon ng nagbabagong klima. May mga pasilidad ito para sa pagtuturo ng organic farming at iba't ibang aktibidad para sa mga bata. Ito na marahil ang pinaka-cute na huli cam. Literal kasing nahuli na isang babaeng leon na isang camera sa Oregon Zoo sa Amerika. Chill mode lang noong una ang 2 leon hanggang sa napansin ng babaeng leon ang hidden camera na naka-install sa kanilang lugar. Makikita pang tila nagtataka siya kung ano ito bago tuluyang itinutok sa loob ng kanyang bibig ang camera. Pagkatapos itutok sa loob ng bibig, dito na nilaro ng babaeng leon ang camera. Salamat mga kapuso sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.